Ika-103 kabanata sa pagpapatuloy. Matapos isigaw na magsimula na daw ay agad na sumugod ang ating bida kay Mimoto. Ngunit nahawakan nito ang ating bida sa kanyang kamay. Nagtatakang nasabi ng ating bida sa kanyang sarili na ano daw yon. Na tumalikod dito habang nasa isang duelo. Na napunta ang ating bida sa likod nito. Pagkatapos ay inihagis siya nito mula sa likod hawak ang kanyang mga kamay. Na maririnig na lang ang sigaw ng ating bida na sandali. Tumila po ng ito at malakas na bumagsak na nauna ang likod sa sahig. At makikitang pinagpawisan na tahimik lang na nanonood ang lolo ni Lady Soso at ang ama nito. Napaupo na napahawak sa kanyang likod si Jongryong dahil sa sakit na naramdaman ng pagkakabagsak nito. Na nasabi niya na anong klaseng martial arts daw yon. Na ang layunin daw ay hindi para umatake. Ang paggamit ng lakas ng kalaban laban sa kanya ay kahawig ng Taiji Quan Silayang Bo Qian Jin at ang teknik ng paghawak sa braso ay parang Jin na. Habang nakangiti itong nag-aantay ng kanyang pagsugod ay nasabi niya na ngayon ay naiintindihan na daw niya kung bakit hindi nito isinasara ang kanyang kamao. Na sinenyasan siya nito sa pamamagitan ng daliri na lumapit. Naglabas ng kanyang enerhiya ang ating bida at sinabi nito na sige sumugod daw siya. Mabilis itong tumungo kay Jongryong. Pagkatapos ay hinapak nito ang kasuotan ng ating bida. Nananlaki at nagliwanag ang mata nito. Ngunit naialis ng ating bida ang kamay nito upang ilayo sa kanya. At tinapakan niya ito sa paa. Pagkatapos ay siniko niya ito sa mukha habang naglalabas ng enerhiya. At hinatak niya ang kasuotan nito. Na inihagis niya ito na katulad ng ginawa niya sa kanya. Na malakas na bumagsak ito sa sahig na makikita sa mukha nito ang sakit na naramdaman. Habang nakahiga pa si Mimoto ay nagulat pa ito nang binuhat siya ng ating bida hawak ang kanyang damit. Pagkatapos ay muli na naman itong hinagis ng ating bida. Na makikita ang malakas na pagbagsak sa malayo ni Mimoto. Na nahihirapan na itong makatayo. Itinaas nito ang kanyang kamay at sinabi sa wikang Hapon na itigil na daw iyon dahil sa pagod at sakit na kanyang nararamdaman. Nagtatakang itinuro ni Jongryong ito na nakatingin kay Lady Soso. At masayang isinigaw ni Lady Soso na sabi ni Mimoto na tama na daw iyon. At makikitang masaya din si Seok Bulwon sa nangyari. Habang nakaupo si Mimoto ay hinihingal na sinabi nito na gaya daw ng napag-usapan, susundin niya ang mga utos niya sa loob ng 1 buwan, kahit palabag iyon sa Warriors Code. Iniabot ng ating bida ang kanyang kamay. Pagkatapos ay makikitang tinutulungan ng ating bida na makatayo ito. Lumingon ito kay Seok Bulwon na ikinapansin nito at sinabi ng ating bida sa kanyang sarili na iisipin pa din daw ba nito na isa siyang mayamang spoiled. Na nag-thumbs up ito sa kanya. Makikitang masayang nag-usap-usap ang mga lalaking ito na nakapanood sa labanan. Nang sinabi ng isa sa mga ito na hindi daw kapanipaniwalang 23 lang siya. At mayaman pa. Sinabi pa ng isa na talagang gusto daw niya ang ating bida. Nang biglang malakas na tumikhim ang lightning sword na si Yoryong. At natahimik ang paligid. Na muling tumikhim na naman ito. Na mayabang pa na sinabi ng ating bida sa kanyang sarili na ang sarap daw sa pakiramdam iyon habang nilagay ang daliri sa kanyang ilong. Nang mapansin niya ang dugo sa kanyang kamay. At nagulat na nasabi niya na dumudugo daw ang kanyang ilong sa harapan ni Mimoto. Na inilihis ni Mimoto ang tingin sa iba habang naasar na sinabi ng ating bida na buwisit na dayuhan daw na ito. At ayon sa kwento pagkatapos nilang umalis sa pamilya Nambung, tumungo ang mga ito sa kanluran. At ang kanilang pangkat ng escort na dati ay binubuo lamang ni Jongryong at ni Seok Bulwon, ay lumaki na ngayon sa 4 na miyembro, kasama si Nambung Soso at isang dayuhang mandirigma. Habang naglalakad ay biglang nagtanong si Lady Soso kay Mimoto na kumusta daw ang kanyang sugat. Na sumagot naman ito na wala daw yon. Sinabi ni Mimoto kay Lady Soso na malaki daw ang ipinagbago ng kanyang pananalita ng Japanese mula noong huli silang nagkita. At saan daw ba siya nagpunta sa lahat ng panahong iyon? Itinuro ni Lady Soso ang ating bida at sinabing naglalakbay kung saan-saan kasama daw ang lalaking iyon. Naiinis na napasulyap ang ating bida sa dalawa at tinanong sa sarili na ano daw kaya ang pinag-uusapan nila ng ganoon kainit. Nang biglang sinabi sa kanya ni Lady Soso na nagtatanong daw si Mimoto na kung isa rin daw siyang mandirigma. Na sumagot ang ating bida na nakita naman na daw niya ito mismo. Hindi daw ba niya alam? Sinabi ni Lady Soso na ang ating bida daw ay ang pinakadakilang mandirigma. Hindi tulad ng mga huwad na abala sa pagpapalakas ng hungkag na reputasyon.
Na ang tanging problema lang daw ay medyo babaero siya. Nagtanong ang ating bida nang lumapit na si Lady Soso sa kanya na kung ano daw ang sinabi nito. Dahil napahaba daw usapan nila. Sumagot si Lady Soso na ang sinagot niya lang daw ay parang sigurong mandirigma siya. Ngayon naman daw ay isalin niya ng eksakto ang kanyang sasabihin. Humarap ang ating bida kay Mimoto habang itinuturo ito na huwag daw siyang magsasalita sa harap ng ibang tao. Na kung hindi ay hindi daw niya maipapangako ang kanyang kaligtasan. Sinabi sa kanya ni Mimoto na siya na daw ang bahala sa kanyang sarili, problemahin niya daw ang sa kanya. Na sinabi nito sa kanya na izenyon. Biglang namula si Lady Soso na napatakip sa kanyang bibig nang marinig nito ang sinabi ni Mimoto. Samantalang naiinis na sinabi ng ating bida na siya daw si Lee Jongryong. Ngunit sinabi ulit ni Mimoto na izenyon. Napalingon ang ating bida at sinabing ang buwisit na dayuhan daw na yon. Makikita ang alon. Nang makarating na ang grupo ni Seok Bulwon sa Haimon. Tinanong ng ating bida si Seok Bulwon na ngayon daw ay sabihin niya kung sa Japan ba ang kanilang destinasyon. Na sumagot ito ng tama. Sinabi pa ni Seok Bulwon na kailangan nilang kunin ang isang bagay mula roon. At sinabi ng ating bida na hindi rin daw niya sasabihin sa kanya kung ano yon o kung sino ang kliyente, hindi daw ba. Sinabi sa kanya nito na kung makaligtas daw siya at makabalik ay malalaman niya rin. Pero para mangyari iyon, pareho daw silang dapat magtagumpay sa escort mission na ito. At para magtagumpay ay kailangan daw nilang kumuha ng huling escort. Nagtaka ang ating bida na napatingin dito at sinabing akala daw niya ay kumpleto na ang grupo. Sinabi nito na hindi pa. Na ang pinakamahalagang tao sa misyon na ito ay wala pa daw. Isang smuggler na mahigit 50 taon nang tumatawid sa pagitan ng mainland at Japan. Na iniiwasan ang mga warship mula sa dalawang bansa. Makikita ang isang bahay. At isang matandang lalaki na nakatungkod dahil sa putol nitong binti ang sumalubong sa kanila. Na ito si Yellow Sea Old Whale. Napalibutan ng tauhan ni Yellow Sea Old Whale ang grupo ni Seok Bulwon. Na sinabi nito sa kanya na kahit na may Golden Seal Pass na daw siya. Ang pagpunta roon na may 3 tao lang ay isang kapusukan. Na sumagot sa kanya si Seok Bulwon na tatandaan daw niya yon. Seryosong tinanong siya nito na ano daw ang kapalit na gusto niya. Isinausaw ni Seok Bulwon ang kanyang daliri sa isang tasa. Pagkatapos ay isinulat iyon sa lamesa. Pagkatapos niya itong gawin, ay makikita ang nakasulat na Satsuda. Na ang ibig sabihin ay ang lumang pangalan ng kasalukuyang Kagoshima Prefecture sa Kyushu. Ibinaba ni Seok Bulwon ang pulang supot at sinabi na iaalok daw niya sa kanya ang 2,000 nyang. Iyon daw ay kalahati ng kabuang halaga para sa isang barkong may layag na kasama siya at ang kanyang tripulante. Para sa isang buwan. Sumagot ito sa kanya na gusto daw niyang akuin niya ang buong responsibilidad ng biyahe, kahit hindi pa daw niya sinasabi kung ano ang kargamento. Sinabi ni Seok Bulwon na hindi daw ba mas mabuti iyon para sa kanilang dalawa. Gaya ng sinabi daw niya ang 2,000 nyang ay kalahati pa lang. Kapag matagumpay daw silang nakabalik ay ibibigay niya ang natitirang 2,000 nyang. Sinabi ni Yellow Sea Old Whale na kakailanganin daw nila ng hindi bababa sa 50 mandaragat para sa paglalakbay. Kumpara sa mga buhay na nakataya ay maliit na halaga lang daw iyon. Sumagot naman si Seok Bulwon na kung narinig na daw niya ang reputasyon niya ay dapat alam niyang ang unang alok daw niya ang pinakamataas. Sinabi naman sa kanya ni Yellow Sea Old Whale na laging may una sa lahat ng bagay, na gaya ng unang beses niyang mag-escort ng isang misyon papuntang Japan. Biglang sinabi ni Seok Bulwon na hahatiin daw niya ang presyo sa kalahati. Seryosong nag-isip si Yellow Sea Old Whale. Habang nag-aantay ng sagot ang ating bida at si Seok Bulwon, ay sinabi na nito na sige daw. Magkita sila sa hilagang tabi ng bangin sa paglubog ng araw. Masayang nagkatinginan ang ating bida at si Lady Soso samantalang si Mimoto ay nagtataka sa nangyari. Napangiti si Seok Bulwon sa isinagot sa kanila ni Yellow Sea Old Whale. Dumako naman tayo sa napag-usapang tagpuan ng 2 grupo. Sinabi ni Lady Soso na mas madali daw iyon kaysa sa inaasahan niya. Na ang akala daw niya ay kukunin niya lang ang pera at tatakbo. Sinagot siya ng ating bida na hindi daw niya talaga masasabi. Nang biglang sumulpot si Battled Viper na nagtatanong na sinabi nito na masasabi daw ang ano. Nagulat ang ating bida sa di inaasahang biglang pagsabat nito sa usapan nila ni Lady Soso. Na sinabi nito sa kanya na nagulat daw siya sa kanya.
Na natatawang sinabi sa kanya ni Battled Viper habang itinuturo ang kanyang sarili na ano daw ang ikinagulat niya. Dahil siya daw ang tumawag sa kanya, hindi ba? Sinabi ng ating bida sa kwento na gamit daw ang karapatang kumuha ng 2 dagdag na miyembro ay isinama niya sina Nambung Soso at Horidoxa sa escort group. Nang lumapit si Battled Viper kay Mimoto, habang sinisipat ito ay tinanong niya na kung siya daw ba yon. Na ngayon lang daw siya nakakita ng banyagang buhay. Galit na sinigawan ni Mimoto si Battled Viper ng Bakayaro. Nang itinuro ito ni Battled Viper na nagtatanong kay Lady Soso na ano daw ang sinabi niya. Sinabi sa kanya ni Lady Soso na tinawag daw siya nitong tanga. Dahil naiintindihan daw nito ang salitang banyaga. Nainis na dinuro ito ni Battled Viper at sinabing hayop daw siya. Paano daw niyang nagawang sabihin siya ng ganun? Na sinabi ni Mimoto sa salitang Hapon na ang kapal din daw ng mukha ng batang ito. Habang inaawat ng ating bida ang dalawa ay sinabi nito na tumigil na daw silang dalawa sa pag-aaway. Dahil lahat sila ay miyembro ng escort team. Habang nakatanaw si Seok Bulwon sa karagatan ay biglang may napansin ito. Pagkatapos ay sinabi nito na tama na daw ang ingay. At maghanda na silang sumakay sa barko. At dito na po nagtatapos ang ika-103 kabanata. Ika-104 na kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ni Yellow Sea Old Whale na may isa lang daw siyang kondisyon. Pagdating daw nila sa paroroonan ay iwan nila ang lahat maliban sa mga pinakamahalaga, lalo na ang pera at mga promissory note. Habang patuloy ito sa pagsasalita ay tahimik lang na nakikinig ang grupo ni Seok Bulwon. Na kung hindi daw sila makabalik sa takdang oras ay kukunin nila ang lahat ng yaman na iniwan nila. Naasar na nasabi ng ating bida sa kanyang isip na seryoso daw ba ang matandang iyon? Ni hindi pa nga daw sila nagsisimula ay ang dami na daw nitong arte. Sinabi ni Seok Bulwon na anong garantiya daw ang mayroon sila na talagang hihintayin nila sila hanggang sa napagkasunduang oras. Seryosong sinagot siya ni Yellow Sea Old Whale na kung sisirain daw niya ang kanyang pangako at makabalik daw sila ng buhay ay siguradong maghihiganti sila. Paano daw niya sila malilinlang? Ngumiting sinabi ni Seok Bulwon na tulad daw ng narinig niya. Siya daw ay walang awa. Nasumang-ayon si Seok Bulwon na tinatanggap daw niya ang kanyang mga kondisyon. Napayuko si Yellow Sea Old Whale at sinabi na kung gayon daw ay maglayag na sila. Pagkatapos ay sinigaw nito sa kanyang mga tauhan na maglayag na. Habang naghahanda ang mga tauhan ni Yellow Sea Old Whale, ay sumulyap si Seok Bulwon sa mga ito at sinabi sa ating bida na batay daw sa kanilang kilos ay duda siyang maaari silang maging kampante kahit nasa barkong iyon. Hinawakan siya nito sa balikat at sinabi na kaya simula ngayon daw para sa pag-ingat ang ating bida na ang maghahanda at magluluto mismo ng kanilang pagkain. Biglang sumulpot si Battled Viper at sinabi nito kay Seok Bulwon na pero trabaho daw iyon ng tagapamahagi ng pagkain. Nasinagot siya ni Seok Bulwon at tinukoy ang young master daw na si Jongryong. Nang biglang napasigaw ang ating bida na ikinagulat ni Lady Soso nang sinabi nito na nasaan daw ang escort. Nasaan na ang tagapamahagi ng pagkain ngayon? Nagulat na nagtataka naman si Battled Viper. Nang maalala nito ang napag-usapan nila ni Seok Bulwon at napayuko na lang ang ating bida at sinabing naintindihan daw niya. Nagagawin daw niya ang ayon sa kanyang sinabi. Napahawak na lang sa kanyang batok si Battled Viper at nasabing may nasabi daw ba siyang mali. Sa ikatlong araw ng paglalayag. Sa kabila ng mga alalahanin ni Seok Bulwon, ay sinabi sa kwento na nakatuon lamang ang tripulante sa pagpapatakbo ng barko. Habang nakasandal ang ating bida ay sinabi nito na dahil doon ay nakapagbiyahe sila ng komportable habang nananatiling maingat sa kanilang pagkain. Na napahinga pa ito ng maluwag at sinabing mas payapa daw iyon kaysa sa inaasahan niya. Nang maya-maya ay may pumito. At nasabi ng ating bida na may kakaibang pakiramdam daw siya. Na makikita ang isang barkong papalapit sa sinasakyan ng grupo ng ating bida. Pagkatapos ay nagpaputok ito. Pumasok ang tubig sa kanilang barko at nagulat sila. Habang napatakbo ang ating bida ay napatanong ito na ano daw yon. Nang may sumigaw na isang barko daw ng mga pirata. Nakakapit ang ating bida sa isang haligi ng barko habang napatanong ito na ano daw. Bakit hindi daw sila agad tumakas? Napansin ng ating bida si Yellow Sea Old Whale na nakatayo lang. Habang nagtataka itong napatanong na bakit nakatayo lang daw ang lahat.
Makikitang patuloy lang silang binobomba ng malaking barko. Samantalang nakakapit ang ating bida ay isang bola ng kanyon ang patungo sa kanya. Na ikinagulat nila Battled Viper, Lady Soso at ang ating bida. Habang si Seok Bulwon ay mabilis na nakakilos hawak ang isang angkla. Pagkatapos ay inihagis iyon patungo sa bola ng kanyon. At tumalon pababa. Pagkatapos ng nangyari ay may biglang naalala si Battled Viper at sinabi nito na sandali lang daw. May dala daw siyang bagay mula sa Panginoon na maaaring makatulong. Ipinakita nito ang kanyang dala at sinabi na ito daw ang Tarant Bow na ipinagkaloob ng pinuno ng nambung sa pinuno ng sambahayan. Naiinis na tinanong ng ating bida pagkakuha nito. Na bakit ngayon lang daw nito ibinibigay sa kanya? Na sinabi sa kanya ni Battled Viper na mahalaga daw ba yon sa ngayon? Kailangan daw nilang kumilos agad. Na sumang-ayon si Lady Soso sa sinabi ni Battled Viper na tama. Basta't gamitin na daw niya ito. Na kung mga bakal na palaso daw iyon ay dapat lilipad ang mga ito kahit sa malalakas na hangin. Sinabi ng ating bida na sige. Dapat niyang matamaan sila gamit ang bakal na palasong iyon. Napumosisyon na ang ating bida. Isang pirata ang itinuro siya at sinabing mukhang siya daw ang kanilang pinuno. Na pinakawalan na ng ating bida ang palaso. Ngunit sa tubig lang ito napunta. Na napahiya na nasabi ng ating bida na mula sa tunog pa lang daw ay akala niya ay masisira na ang barko. Na hindi makapaniwalang nakatingin lang sa kanya sina Lady Soso at Battled Viper. Sinabi nito habang nakasimangot na ang unang pagtira daw ay laging para masukat ang distansya at direksyon. Na sinabi niya sa kanyang sarili na ang pangalawang tira daw ay hindi kailanman nagmimintis. Pagkatapos sa pangalawang pagkakataon ay pinakawalan muli ng ating bida ang palaso. At tumama ito sa layag ng barko ng mga pirata na ikinagulat ng mga sakay nito. Habang pinagmamasdan ng mga ito ang paglaki ng punit, ay nawala sa balanse ang pagtakbo ng barko. Na makikitang naghiyawan ang mga tripulante ng barko na sinasakyan ng ating bida. Nagulat na napatanong si Lady Soso na sinadya niya daw ba yon? Na nagtatakang napasagot ang ating bida na marahil daw. Biglang iniutos ni Yellow Sea Old Whale sa kanyang mga tripulante na ibagsak ang angkla. Pagkatapos niya itong iniutos ay inihagis ng mga ito ang angkla sa tubig. Upang maiiwas ang kanilang barko sa pagsalpok sa barko ng mga pirata. Dahil doon ay sinabi ni Yellow Sea Old Whale na ang lahat daw ay kumapit sa palo ng bapor. Habang nakakapit ang ating bida ay nahawakan nito si Lady Soso. Samantalang nakabitaw naman sa pagkakapit si Battled Viper sa palo. Ay nagawa naman itong makahawak sa binti ng ating bida. At sa kanyang paa ay nakakapit si Mimoto dito. Samantalang ang mga tripulante ay magkakasama sa kabilang palo ng barko. Makikita ang pagtagilid ng barko ni Yellow Sea Old Whale sa dagat. Samantalang nahihirapan ang ating bida ay sinabi nito sa kanila na kumapit daw sila ng mahigpit. At kung hindi ay mamamatay daw sila. Nang makaiwas na ang kanilang barko sa mga pirata, ay iniutos ni Yellow Sea Old Whale na putulin ang mga lubid. Pagkatapos na maputol ito ay bumalik na sa ayos ang barko. Na masayang nagpugay ang ating bida at mga sakay nito. Samantalang nakakalayo na sila. Ay nakatanaw si Yellow Sea Old Whale sa barko ng mga pirata. Makikita ang bilog na buwan. Matapos ang matinding pakikipaglaban ay nagawa nilang matakasan ang barko ng mga pirata at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Samantalang mag-isang nakatingin sa kawalan si Mimoto. Ay nasa likod naman nito ang ating bida at si Lady Soso na nagtatanong na sa tingin daw ba niya ay mananatili si Mimoto na tapat at tutuparin ang kanyang tungkulin hanggang sa dulo ng paglalakbay. Sumagot ang ating bida na may pera pa daw na makukuha kapag natapos nila ang misyon. At hawak pa rin daw ng pamilya nambung ang kanyang mga tauhan bilang bihag kaya hindi pa niya sila pagtataksilan. Dagdag pa ng ating bida na at saka hindi daw ba dapat siya ang mas nakakaalam. Dahil mukhang malapit daw sila sa isa't isa. Na nagtatakang napatingin sa kanya si Lady Soso. Ay sinabi nito na nagsiselos daw ba siya? Namumulang binalik ng ating bida ang tanong kay Lady Soso na nagsiselos. Huwag daw siyang magbiro. Nang biglang hinawakan ni Lady Soso ang kamay ng ating bida. Nagulat ito at namumulang sinabi na paano daw kung may makakita sa kanila. Na inaasar siyang sinagot ni Lady Soso na kung ganoon daw ay lumayo siya. Napapikit na namumulang nasabi ng ating bida sa kanyang isip na hindi rin daw siya makagalaw papalayo. Nang parehas na nagulat ang dalawa nang biglang sumulpot si Battled Viper na tinawag nito ang ating bida.
Sinabi ni Battled Viper na nais daw makipag-usap ni Golden Seal sa lahat. Na lumapit na ang ating bida kay Battled Viper at sinabi nito na naiintindihan daw niya at pupunta na daw siya roon. Nang matipon na ni Seok Bulwon ang lahat ay sinabi nito na ngayon daw ay malalaman na nila ang tungkol sa misyon. Ayon sa kwento itinago ni Seok Bulwon ang tunay na layunin ng misyon ng pag-escort, ngunit ipinaliwanag ang kargamento at ang plano. Sinabi ng ating bida sa kanyang sarili nang mapagtanto nito kung gaano kapanganib ang paglalakbay na iyon ay napagpasyahan niya ang isang bagay. Nang magsalita si Lady Soso at nagtanong na bakit daw niya nilalak ang pinto. Dagdag pa nito habang nakatalikod ang ating bida na sinabi daw niyang gusto niyang makipag-usap sa kanya ng sarilinan. May mahalaga daw ba siyang sasabihin? Habang tinatanggal ng ating bida ang kanyang kasuotan, ay sinabi nito na pagdating daw nila sa Japan, ay wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Hindi din daw niya alam ang tungkol sa kanya. Pero ayaw daw niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay na may pagsisisi. Makikitang nalaglag ang damit nito at ang Divine Dragon Scale Armor. Pagkatapos ay humarap ito kay Lady Soso na wala ng pang-itaas na kasuotan at sinabi na nito na ito na lang daw ang pagkakataon nila. Namumulang napayakap sa kanyang sarili si Lady Soso at malakas na sinabi na anong ginagawa daw ng ating bida. Sinabi pa nito na manatili lang daw siya doon. At dito na po nagtatapos ang ika-104 na kabanata.